Hello! Hindi na sana magko-content ngayon kasi masakit na ulo ko eh. Dami kong ginawa kanina. So, ito ang daming nag-PM sa akin. Ang daming nag-PM sa akin yung regarding dun yung sa pinost nga ni Food Genius. Actually, si Sir Jobert, ano sa akin eh, nag-PM sa akin. Yung regarding dun sa, yung bata, yung anak ni Sir Norman Culaong, pinost niya tapos yung parang may award yata tapos dinisclose niya pa yung real name na although na ang katwiran ni Food Genius doon yung anak ni FLM pinost niya ang katwiran daw ni Food Genius doon wala naman daw siyang masamang caption wala naman daw siyang masamang caption na nilagay doon sa bata pero kung akong tatanungin lang ha syempre, kahit pa sabihin mo, kilala kasing ano ka ni Sir Norman Culaong, kaaway ka. Tapos pag pinost mo yung anak niya, may makakabasa, makikilala siya, baka mabuli. Pero, may sarili siyang dahilan na hindi ko Ako, kung ako lang, let's say halimbawa, kasi may magiging katwiran yan kung magkanda loko-loko yung buhay ng bata hindi kasalanan ni Food Genius kasi kagagawa ni Norman Mangusin oo nga pero sana hindi sa atin manggagaling yun di ba kung halimbawa may mangyari mang hindi maganda wag naman po sana mukha naman mabait yung bata may mangyaring hindi maganda do sa bata kung makarma man na sinasabi dahil sa ginawa ni or nahirapan yung anak niya dahil sa kagagawa ni FLM, sana yung paghihirap na yun hindi manggaling sa atin. 'Di ba? Kung akong tatanungin, tutol ako doon. Yung pinopost yung tama din sinabi ni Sir Jobert eh. Well, naiintindihan ko din naman si Mighty Manong din kasi 'di ba special yung anak ni Mighty Manong nilait-lait ni FLM. Kaya tuloy gumaganti si Mighty Manong. Sa akin, tama yung sinabi ni Sir Jobert, no? Shoutout kay Sir, anong mga name ni Sir Jobert? Sorry nag-usap kasi kami dalawa regarding dyan. Uh, Sir Jobert, ano pa name ni Sir Jobert? Sir Jobert Flores, shoutout po. Tama yung sinabi niya kung gagayahin mo din yung ginawa ni FLM, wala na rin tayong pinagkaiba kay FLM. Diba? Pero, dahil nasa same side kami, 'di ba? Ang maibibigay ko na lang ay respetuhin yung desisyon nila na ginawa nila 'yon. Pero katulad ng sinabi yung kanina, kung akong tatanungin, involve yung bata, tutol ako, 'di ba? Pero kung may dahilan si Mighty Manong at si Food Genius kung ba't nila ginawa 'yon, baka naman sa puso nila na justify nila yung ginawa nila. So, bahala na lang kung ano. Ngayon, kung tutol kayo, di okay lang kung tumutol kayo para parehas tayo. Di ba? Wag na lang natin sigurong sakyan yon yung kung ayaw natin yung ganun. Pero ako, pinapahayag ko, tutol ako doon. Yung idama yung bata. Si Nanang Remy, kasi same din issue doon kay Nanang Remy, di ba? Yung nanay ni Sir Norman Culaong, yung si Nanang Remy. Ako, 'di ba? Sinasangkot kasi medyo hindi ko matutulan 'yon dahil kasi nakita ko kung paano niya kinonsinti si Sir Norman Mangusin 'Di ba? Sa bagay, most of you hindi alam Pero nakita ko yung meron kasi mga recording na narinig ako na gumagawa talaga siya ng istorya. Pati nga yung binasa namin yung decision nung korte sa anti-alias niya, di ba? Gumawa ng istorya doon si Nanang Remy
well, pwede mo sabihin na, hindi, nanay yun eh, pinilit-pilit lang siya eh. Pero kahit na, dapat ikaw ang mas may power sa anak mo eh. Well, no, nasa sa inyo din naman ang panghusga doon. Pero doon sa bata talaga, tutol na tutol ako doon. Diba? Kahit kailan, hindi ako pabor doon. Anyway, kasi wala namang maaaring gawin yung bata, kasi bata yun eh. Wala namang maaaring gawin yun na makaka-impluwensya sa tatay niya. Or kung halimbawa sumama man ang ugali ng batang yon, produkto yun ng mga nagpapalaki sa kanya siguro. Hindi, kasi bata yun, hindi, wala nang, kumbaga, yung judgment nun, kailangan unawain pa eh. 'Di ba? Anyway, move on tayo, no? Ito yung main reason kung bakit magko-contest. Uy, baka mamayang gabi wala akong mamayang gabi wala akong video kasi may ako ngayon. May lakad. 'Di ba? Ano ba yung sabihin ko? Kasi ito, nakita ko to, ano ba ito, men? May post si Sir Makagago eh. Ito yung di umano yung nakikipag-peace daw. Alam niyo sir, ang natitira sa akin, halos wala na. Yung prinsipyo at paninindigan na lang ang medyo natitirang konti. I wish to keep that intact. But open ho ako. Open ako. Hindi ho ako nagsasarado ng pintuan. Ako ho yung laging may second chance. Sila ho yung nauna, hindi po ako. Gumaganti lang ako. But if they want to buy out peace, my house is open. My house is open. I'm willing to lay down cards. Sige, dahil sa message niyo. So sa madaling salita, dahil daw doon sa nag-message, no, na ganun, parang nag-o-offer siya ng ng parang peace talk, ganun ba? Kaya lang Sir Sir Norman Mangusin kasi, well, to be fair naman sa iyo, sa isang taong ma-pride na katulad mo, hindi biro yan, yung ginawa mo na yan. Kailangan katakot-takot na pride ang lululuin mo bago mo masabi yan eh. Kaya lang, sir, parang ang nangyayari kasi, di ba, alam naman natin sa sarili natin kung sino yung may malaki talagang ginawa. Yung sinasabi mong sila yung nauna, bigyan natin ng bigyan natin ng timbang. Bakit ba sila nauna? Ano yung nakita nila sa'yo kung bakit ka pinuna? 'Di ba? Hindi ba dahil may ginawa kang hindi maganda? Diyan sa mga taong, for example, no, si Mighty, galit na galit si Mighty Manong, putang ina. For example, ito si Mighty Manong. Sila Sir Nasukir. Sir Norman Mangusin, mga mo to eh, mga follower mo ito dati eh. Si The Kings. 'Di ba? The Kings, Sir Nasukir, si Mighty Manong, si Boss Mac Pablo, yung interview ni yung wife mo, si Ma'am Christina Caber. 'Di ba? Lahat 'yun at some point minahal ka ng mga 'yon. Lalo na si Sir Nasukir, kung kilala niyo si Sir Nasukir, iniiyakan ni Sir Nasukir 'yan. Medyo barako-barako yung si Sir Nasukir, pero mahal na mahal niya si FLM noon. Hindi yan, hindi biro yung pagmamahal na binusay niyan. Pagmamahal, pera, 'di ba? Lalo na yung asawa mo. Si Boss Mac Pablo din, ganun din. Alam mo ba, Sir Norman Mangusin, nung time na pro FLM pa si Boss Mac Pablo, murahan ang labanan noon. Personalan na nga minsan eh. At hindi ka talaga iniwan ni Boss Mac Pablo noon.
Until such time na, syempre, no, tanggapin natin ang katotohanan na lahat tayo ay natututo talaga lahat. Natututo, katulad ng sinabi ko doon sa nakaraan kong video, ang utak kasi ng tao, nakadesign yan para matuto. Ngayon, let's say tanga tayo ngayon, ano? Parang ako, no, bibigyan ko kayo ng example. Matagal ko na example to eh. Ako nung dati, paniwala, nung bata ako, I was siguro 8 years old siguro or 10. Paniwala akong totoo si Santa Claus, tsaka yung wrestling. Nakikipag-away ako noon na hindi, totoo yung wrestling. Naghahampasan ng upuan yun, di ba? Yung bakal na upuan. Totoo yun. Tapos sabi nung kinakantsawan ako ng mga kaklase ko, papaniwala ka dyan, totoo yan, scripted yan. Hindi, talaga nilalaban ko yun nun. Diba? Meron kasi sa punto ng buhay natin na may ganun eh. Or for example naman, ano, ikaw na babae ka, may boyfriend ka. Sinasabihan ka na ng mga tao na, ano, na, yung boyfriend mo, na huli namin, may ibang kasama, niluloko ka niyan. Siyempre, mahal na mahal niya yung boyfriend niya. Hindi magagawa sa akin ni Juan yun. Nagsumpaan kaming dalawa. kahit pinapakita na sa'yo yung napicturan, ano, hindi, inedit mo lang yan, baka AI yan. Talagang may pinangako sa akin si Juan, na hanggang sa huli kami. 'Di ba? May love kasing involved doon eh. Tapos biglang, alam mo yon, yung malalaman nilang hindi pala totoo, yung pinaniwala mo sila sa isang bagay na hindi totoo. Well, nasa sa iyo yan kung paninindigan mo pa rin lahat ng sinabi mo sa kanila ay totoo. Nasa sa iyo yan, Sir Norman Mangusin. 'Di ba? Pero hindi mo pwede lukuhin ang sarili mo eh. Alam mo kung ano yung ginawa mo eh. Well, sino ba naman ako? Mamaya, pinagbibintangan lang kita. Hindi totoo ang sinasabi ko na ikaw ay sinungaling. Pero sa sarili mo, alam mo yan. Kung ano yung pinagsasabi mo sa mga tao na nagmamahal sa'yo. Kung ano mga ginawa mo. Now, kapag gano'n nangyari, parang I find it parang ang kapal kasi ng pagmumuka na parang ikaw pa yung yung gustong lapitan sila. 'Di ba? Ikaw yung parang yung sinasabi mo dito kayo naman na nauna eh. Hindi naman magkakaganyan yung mga lalo na sila Mighty Manong, sila Sir Nasukir. Hindi naman magkakaganyan yan kung kung walang natuklasan sa iyo yan na hindi maganda eh. Kahit si Boss Makmak Pablo. 'Di ba? Alam mo bang hindi naman tumalikod yung mga yan dahil sa kakasulsul namin? Kasi anti-FLM at pro-FLM nun eh. Sa pag-aaway namin, hindi naman hindi naman natauhan yan dahil kakadaldal namin eh. Natauhan yan dahil sila mismo nakatuklas na may mali. At yun ay part ng utak ng tao yun. Natututo tayo. Pwedeng halimbawa ngayon, nagtatagumpay ka, no? Niloloko mo yung isang tao. Pero darating ang time, maybe delay, no? Dahil sobrang tanga ng tao. Kahit pa sabihin mong tanga ang tao, darating ang time, matututo yan. Matututo ng pattern yan. Wait, parang paulit-ulit ang ginagawa nito. Parang may mali na talaga eh. Makakaramdam yan. Pero dito sa demand mo kasi na bukas ang bahay. Na-appreciate ko yun, sa isang, katulad doon sinabi ko kanina, sa isang tao na ma-pride, naiintindihan ko yun. Yung sinabi mong yun. Mahirap yun. Pero, wala ka sa posisyon na ikaw mag-offer ng ganyan eh. Na bukas ako, lapitan nyo ako, humingi kayo ng tawad sa akin. Humingi kayo ng tawad sa mukhang mali yung position eh. Pwede siguro, I don't know kung papayag pa rin itong mga to, no? Pwede siguro, ikaw mag-offer ng, ako ay humihingi na ng tawad sa inyo, yung ganon. Kasi, kailangan talaga yan kung gusto mong, kung gusto mong mabura lahat, kailangan mong mag-public apology eh. Para start ka uli eh. 'Di ba?
Yun, may chance pa siguro na maayos yan. Pero, hindi ko hawak ang utak ng mga taong yan. 'Di ba? Kung sa akin, kung titingnan mo, kahit sabihin mong malabo pa sa pusit, mukhang may chance pa na pwede sigurong magbago ang isip nila. Kahit pa sabihin mong 0.001%. Dahil sa'yo nang galing yung pagpapakumbaba eh. Pero kung magyayaya ka ng pistok tapos parang ikaw pa yung aamu-amuhin, mukhang medyo malabo ito, sir. 'Di ba? Medyo malabo-labo. Kailangan may may hindi kasi pwedeng palaging yung mga tao ang aalay sa'yo. Sometimes sa buhay mo, ikaw din ang umalay para sa tao. I don't know kung magigets nyo ako, pero sana magets nyo kung ano ibig ko sabihin. Now, meron na naman ako na napanood dito. Ano ito? Na kailan ba ito nangyari? Yung parang nangangaral ka na sa Bible, Nagkasala. Totoo ho. Pinatawad ho ng Panginoong Hesus lahat ng kasalanan maliban sa isang kasalanan na walang kapatawaran. Ay kahit sa sinong magagaling na pastor dyan, kapag sinabi nilang ito'y may kapatawaran, hindi na ho ako maniniwala sa pastor at sa pare. Kasi Biblia na ho nagsasabi, maliban sa kasalanan na walang kapatawaran, ang pamumusong sa banal na espiritu ay hindi mapapatawad na kasalanan. Walang hanggan. Yun na ho yun. Ika nga, magsisi ka man habang buhay, magpakabait ka man habang panahon, ay wala na hong kapatawaran yan. Biblia na ho may sabi niyan. Huwag nyo na hong ipagtanggol. Biblia na ho may sabi niyan eh. Yan ho ang kasalanang walang kapatawaran. Ang pamamusong sa banal na espiritu. Lahat po tayo nagkasala. Pero ako kahit minsan sa buhay ko, inamin ko naman ho lahat ng kasalanan ko. Nagdusa nga ako sa kasalanang hindi ko ginawa eh. Nakulong nga ako ng kulang-kulang 4 na taon sa kasalanang hindi ko naman ginawa. Tigil mo na yung pagsalba sa sarili mo. Di ba? Alam mo naman sa sarili mo kung ba't ka nakulong. Di ba? Kumalat na yung recordings nyo eh. Sarap naman. Na puro bintang. Ibinaon nila ako eh. Pero hindi ko kaya magmura o mamusong sa banal na espiritu. Yung nakita yung video ko na nagkakatuwaan kami. Ang lalaki naman ng mga litrato mo pare. Ito pare, videoan mo ko. Hinaplos ko kayo tapos nag-cross ako. Now, bako ko ginawa yun, sinearch ko muna kung ano ibig sabihin ng sign of the cross. Ang sign of the cross po ay pagpapaalis ng demonyo. So, ginanon mo yung yung picture mo. Anyway, di ba? So, dito sa part na to nakikita natin na mukhang may bago kang career man yung ganyan. Pwede naman yan. Ito magiging mabait ako. Pwede naman yan na magkaroon ka ng chance sa ganyang career na magpastor-pastor ka. Pero, i-prove mo muna na ikaw ay worthy sa ganyan. May mga naman may mga makasalanan naman before na naging ganyan, na nagbalik loob. Pero for now kasi, hindi pa nakikita yung sincerity eh. May agenda pa rin eh. 'Di ba? Then ito, last video, ito yung dahilan kung bakit nakapag-content ulit ako na sinabi ko na hindi muna ako mag-comment. Dahil starting sa December, na ako balik paranormal na ako Marami nang nag-aano sa akin na mag-ghost hunt kami. 'Di ba? Kami nila Sir Ed Kaluwag, kami nila Yun ang content ko nung umalis ako sa topic na FLM, nag-ghost hunting kasi ako Anyway, sana supportahan nyo ako Yung mga may hilig sa multuhan dyan. 'Di ba? Baka gusto nyo supportahan, 'di ba? Okay lang naman. Ngayon kung halimbawa ko FLM lang talaga ang gusto nyo, wala naman ako magagawa kung mag-alisan kayo sa channel ko. 'Di ba? Sino ba naman ako para sabihin manatili kayo?
Pero ito yung ano, ito yung nakapagpa-content sa itong video na to. Ano ba ito, sir? Yeah, wala ho kong alam kasi ako, nakapokus lang ako, hindi naman ho ako marunong mandamay eh. Oo. Eh yung sinasabi na nadamay yung pamilya niya, natural lang na ipahanap ko yung sasakyan na umikot sa bahay ko. Natural lang yun. At may mga ebidensya ako dyan. Kompleto ako ng report dyan. Pati police report, kompleto ako. Kaya yung sinasabi niyang kaso, wala siyang itatama ho doon sa kaso sinasabi niya. No, kompleto ako, pati logbook ng security guard namin. Nandyan yung yung plate number nung kanyang sinasabing kotse. Malayo ho. Pag binigay ko to sa Your Honor, may pagbabanta ako sa buhay ko. Alangan naman hindi ko ipahanap yan. Yan yung plate number nung sasakyang umikot sa bahay ko. Di ba? At may mga testigo at may CCTV footage. So, walang itatama yung kaso na yan. Yung mga pinagkakaso nila na privacy. Malabo ho sa sabaw ng posisyon. Oo. Hindi naiintindihan ni Sir Norman Mangusin yung kasong privacy, ano? hindi ka naman kinasuhan dahil pinahanap mo sila. Kasi actually, ganyan yan eh. Pag may nangyaring krimen, let's say, halimbawa, no? May nangyaring snatching. Titingnan nyo CCTV eh. Hahanapin yung kung sino yung may-ari ng plate number na sinakyan. Tapos, saka sila mahuhuli. Pero never naman pinakita ng mga pulis, ito, ang may-ari ng nakarehistrong sasakyan ay si Juan de la Cruz. Siya ay nakatira sa Holosulu, 'di ba? Number 43 Holosulu. Hindi naman pinakita yung details na 'yun eh. Ang nasabi lang kung kaya sila nahuli kasi na-trace yung plate number ng ginamit na sasakyan. 'Yun lang. Hindi naiintindihan ni Sir yung sa privacy na problema. Tapos ito pa, Sir, no, naiintindihan ko na kung bakit biglang napaamin ka, 'di ba kagabi na pag-usapan natin. Napaamin siya na nandun talaga siya doon sa bahay. 'Di ba? Napaamin siya na nandun siya sa bahay para yung alibay niya na to ay pumasok. Kasi hindi mo sabihin, kaya ko sila pinahanap, nanganganib ang buhay ko. Nanganib mo ba? Akala ko ba hindi ka doon nakatira? Akala ko ba, akala ko ba hindi mo bahay yon? Bakit manganganib ka? Ngayon, napilitan siya mapaamin ngayon para pumasok itong alibay niya. Kaya pala nag-establish na siya, umamin na siya na, kung totoo po, nandun ako, di ba? Kung gugustuhin ko na, kaya lang makatao ako eh. Kung gustuhin kong, inisip ko din kasi may anak siya eh. Sabi niya kay MG, di ba? Kaya siya napaamin. Yung pala, ini-establish niya itong alibay na to. Pero kung aanuhin mo tong alibay niya, ang daming butas dito, men. For example, Yeah, wala ho kong alam kasi ako, nakapokus lang ako, hindi naman ho ako marunong mandamay eh. Oo. Yung sinasabi na nadamay yung pamilya niya, natural lang na ipahanap ko yung sasakyan na umikot sa bahay ko. Correct. Napahanap mo at pag nahanap mo, hindi natural na i-flash mo sa hindi natural na i-flash mo sa publiko yung information. Di ba, men? Tsaka isa pa, yung nakapangalan doon ay asawa nga ni MG, hindi naman si MG mismo. Ba naman to si Sir? Natural lang yun. At may mga ebidensya ako dyan. Oo. Kompleto ako ng report dyan. Walang problema dyan sa mga ebidensya mo, report, di ba? Tapos ito pa. Pati police report, kompleto ako. Kaya yung sinasabi niyang kaso, wala siyang itatama ho doon sa kaso sinasabi niya. Kompleto ako, pati logbook ng security guard namin. Nandyan yung plate number nung kanyang sinasabing kotse. Malayo ho. Pag binigay ko to sa Your Honor, may pagbabanta ako sa buhay ko. Alangan naman hindi ko ipahanap yan. Yan yung... Di ba, unang-una, inamin mo nandun ka, Nandun ka. Bakit mo ipapahanap nandun ka na? Pwede mo na siya labasin that time. At ibig sabihin, di ba, kaya siya pumunta doon. Then, ini-invite mo si MG eh.
Ito yung video, oh. Napalabas si Sir MG to eh. Tingnan mo. Totodasin agad kita. Yan, promise. Hindi mo na kailangan ng waiver. Pag nasilip kita sa labas ng gate ko, paano ba? Barilin kita sa ulo. Asan ka? Dali, punta ka rito. Diba, ini-invite mo eh. Ikaw nga nagbabanta eh. Babarilin kita pag punta ka dito, punta ka dito. Asan ka? Dali, punta ka rito. Tapos ang sasabihin mo, biglang nung pinuntahan ka dyan, nagbabanta na agad sa buhay mo. Sar naman. Ewan ko ba? Diba? Well, granting no, bibigyan ko ng hahanapan ko ng justification yung ginawa mo. Totoo 'yon. Let's say halimbawa, nabahala ka, bakit ka hinahanap ni MG? Mukhang may gagawing masama sa akin, 'di ba? So, pinakuha ko yung plate number para ipahanap ko, natural lang na ipahanap ko. Totoo, correct. Pero pag nahanap mo na, hindi wise na i-flash mo sa screen. Nasa iyo yung information, dahil alam mo na yung information, puntahan mo na ngayon, ireklamo mo na ngayon sa ano. Ito pa yung lugar no kung saan nakatira yung nagbanta sa akin. Hindi dapat sa social media. Ano ba? Anyway, no, bahala kayo dyan. Magandang hapon, gabi, or kung kailan nyo panood. Bye-bye.